So, what's up mga boss? Kumusta kayong lahat? So, ngayong araw na to ay mag-assemble muna tayo ng forklift. So, ngayon, sarado shop ko ngayon dahil dito. So, wala akong mapag-iwanan sa shop at kailangan ko ng assistant. So, sinama ko si Mark. So, si Mark ngayon ay inutusan ko pa. So, totally, hindi naman to siya overhaul. Tawag dito, semi-overhaul lang. So, dinukot lang namin to. Kinuha lang namin yung sira at hindi na namin binaklas lahat dahil nakita naman namin yung problema niya. Hindi naman totally na damage yung buong engine. So ang problema lang nito ay humalo yung tubig sa langis. So kailangan nating maagapan agad para hindi siya masira. So pakita ko sa inyo yung mga parts. So ito yung mga parts niya mga boss. Ito yung piston. So sa piston na apat, ito lang yung na-damage. So ito. Dahil sa naagapan siya agad, no, napansin agad. So ito lang yung nasira. So itong tatlo, okay pa to. At sa liner naman, hindi ito basta-basta masisira yung liner niya mga boss dahil ano to? Cast iron. So ito mayroon siyang konting tama, no, pero hindi to siya hindi siya nagsugat, wala siyang hairline. Ang problema lang nito yung yung piston skirt niya, yung mga upak na yan na naiwan dito sa liner. So lilinisin lang yung liner, papalitan ng new o-ring. Ito yung o-ring niya, dito dumaan yung tubig papunta doon sa crankcase, kaya humalo yung tubig sa oil. So ito lilinisin, papalitan ng bagong o-ring. Ito yung o-ring nya. So papalitan ng bagong Conrad bearing, piston ring, at yung valve seal at yung mga gasket na iba na pwedeng palitan. So papalitan. So ito hindi ko sa inyo maisa-isa, so pinakita ko lang sa inyo at may share na to prove na meron din tayong kakayanan na magbuo ng ganitong engine. Hindi lang small engine yung kaya natin gawin. So marunong din tayong gumawa ng mga ganito kahit papano. So blessed tayo dahil binigyan tayo ni Lord ng ganitong talent na makapag buo at makapag din tayo, makapag share sa talent natin kahit hindi naman natin masabi na ito isa-isa kung ano yung mga parts na dapat natin ikabit or ano pa. So pakita lang natin para din masabi sa iba na meron din tayong kakayanan na gumawa ng ganitong klase. So ito yung cylinder head niya mga boss. So ito yung cylinder head niya, meron pa siyang mga ganito. Yun. So tubig na yan. So ang importante dito, marunong mag-troubleshoot kung alin doon ang tumagas, dahil kadalasan tumatagas dito, ito yung water gallery. Dito dumadaan yung tubig kapag nabutas to, at babalik doon sa kanyang oil hole at hahalo doon sa oil doon sa crankcase. So ito, ang kausang ito, nasira yung water pump, kaya yun, nagkaroon ng problema, nag-overheat, kaya nasira yung o-ring. Itong kagandahan dito dahil hindi masyadong mabigat, dahil maliit lang yung engine, 4 cylinder lang siya. At ito yung buong makina. So dito naman hinugot yung liner. So nandun yung journal sa Conrad sa ilalim. So yung radiator tinanggal dahil nagkaroon ng butas at pina-overhaul pa. Dahil dito na si Mark. What's up mga boss? Mga boss, what's up? Liha na. So ito na yung cylinder head mga boss. Pinalitan na namin yung valve seal at nilinis na namin yung valve spring at yung retainer at saka yung lock. At yun ang tagalinis ko. Hello guys, shout out pala
sa lahat ng bashers dyan. At yung liner, nalinis na rin. Ito yung 4 na liner. At nakabitan na rin yung piston ring. So di ko na lang ipinakita yung pagkabit nito. Ito, at saka ito yung bagong palit na piston. At saka yung piston ring. So ito. So pagkatapos namin doon sa cylinder head na yon, ikakabit pa namin to sa doon sa mismong block yung liner. So kakabitan pa namin to ng o-ring dito sa may baba. So pagkatapos may ikabit to, naikabit na namin yung ito, piston. So ito yung piston ring compressor ko para maikabit natin yung piston doon sa loob ng liner. At pati yung itong conrod bearing dito tayo ikabit sa dito sa kanyang saddle ng conrod arm. Ito. At yung cap, ito yung kabiyak. So ito, madali lang to siyang tandaan mga boss dahil meron tong mga number at nilagyan ko rin ng punch mark para tandaan kung nasaan yung number 1 at nasaan yung kanya-kanyang mga position nya. Kasi importante yun sa mga ganitong mga makina na mayroon siyang palatandaan, kasi mayroon tendency na hindi siya pareho ng kain. Kaya maganda talaga na may balik sa dating posisyon para madali siya ibalik at smooth lang siya paikutin, lalo na dito sa kanyang conrod arm, kasi iba-iba sila ng kain. Minsan mahigpit kapag nagkapalit sila ng conrod arm, mahirap ikutin ang makina. Yun ang dahilan kung bakit nagko-cause ng masusunog yung conrod bearing at madaling masira yung makina natin. So tamang torque, tamang paglagay, tamang sukat para smooth at 100% na magtatagal yung engine na ginawa natin. So yan. So hindi ko na lang isa-isahin mga boss. So nood lang kayo mga boss para kahit pa paano meron din tayong matutunan kahit konti. Shoutout kay Mark, ang pinakagwapo sa Bohol. Dahil ako ang tarsier doon. Shoutout sa tarsier sa Bohol, Mark. Ito mga boss, hindi na, ito yung valve spring compressor nya para may kabit. So ipasok lang yung spring na pa ganyan siya, tapos sigpitan, mag-compress siya pababa para may pasok yung valve lock, ganyan. So ito sabay itong ipasok sa spring compressor, valve spring compressor, at ihigpitan para maipasok yung valve lock sa ating retainer para mag-lock yung valve. So okay, so maya maya tune lang para maganda tingnan. So sample tayo ng isa para makita nyo kung paano ang procedure nito. Ganito lang siya mga boss. Yan, pasok natin yung ganyan, tapos ganyan siya, tapos ikutin lang to, umikot-ikot. Ito ang gamit sa mga heavy na mga valve spring dahil hindi madala sa ano yun, yung mano-mano mahirap. Ito ganyan lang siya, matigas pa to sa mayari. Tapos ganyan, naingay si Mark tapos yan na siya ang resulta nyo mga boss. So nakausli na yung valve at ilagay ni Mark yung lock. Tapos yun, lock na yun, tune. So yun lang mga boss, Yan mo lang muna.
5G na ka. 5G. 25G. 5G lang oh. Dito lang tayo. Masarap tayo dito sa ilalim dahil walang init. Pero merong medyo madumi. Extension niyo eh. Medyo madumi pero okay lang yan. Huwag kang hot. Uy, tagak man. Tagak na ron. Hindi mahal mo. Bikin. Na. Di. Check nih usap. Shout out pala kay Derek Garcia Patalingog. Garcia Patalingog ba na siya? O Herbert Bon Garcia. Yan ha. Isa pa. Og sa brother ko Melvin Chris Tugunon, shout out. Brother mo, mekaniko na. Mekanikong walang alam. Tagagapang. Mekanikong walang alam. Tagagapang ng Kalawang. Oh, hindi mauray. Ikaw gitu. Agay. Tinalo mo ako. Bakit ganoon? Tinalo mo ako. Ang agtang ko. Wag ganyan, Col. Sorry, Col. Hindi ko alam sa mundong sinungaling, Col. Wala akong alam sa mundong sinungaling. Hindi. Sa hop, ya money. Okay. Gawas. Tapos. Ang sakit pala ng agtang ko. Tama din. Ganito ang buhay ng mekaniko, mga boss. Minsan masarap, minsan mahirap. Yung agtang ko pinalom. Nabukol si Mark. Ay, ito, bukol ko. Okay, cylinder head. Yes.
Radiator. Kayo pa. Trapoy nya. Nah, ngit-ngit euy. Buka. Siya guys. Cetra. Ya, gua ta. Nah. Oke na. Kuha pa. Ay, orat na. Malaki pala ang bunganga nito. Check lipstick. Puno naman lagi din ng lipstick. Ha? Puno na. Puno na siya. Galing oh. Okay. Buhay. Ayun. Sakto ra. Full. Okay. Uy, ngit-ngit kayo. Okay. Battery. Kuha anong bolt. Asa mo kuan? Ako ba ni? Ay, nagtubong na. Tara ay. Hindi. Okay. So, ETF na ETF. So, pa-startin pa namin to at palalabasin yung diesel dito. Yan. Yan sa apat na ano na yan. Para tubunin sa. Niya na lang kaya itong panahon ng flow sa oil. Sa kurang ni tanong. Okay. Pikas. Mana? Okay. Ikaw paano? Iwag. Iwagin niya. Ano dire iwag niya? Ito na po. Start. Ito na po. Numuusok ah. Heater ni. Nasud lang may crudo. Wah. Okay. Malabas. Wala. Okay. So, labas na. 17. 17. Higpitan natin. Yun, 19 pala. Fire it up. Fire it up. Lumalabas na pala ang mga krudo pare. Ingatan mong kamay mo. Sinugatan ng puso mo. Okay. Agi. Ipit. Huwag mo kasing ipitin. Ipit mo eh. Dalawang sugat pala yan. Oh yeah. Try it up. So, mandar agad. Mandar agad. Ito na nga. Yun. Hanggang na siya mga boss.
Ayos, ayos. So, okay na siya mga boss. So, salamat sa panonood mga boss. Pasensya na kayo. Medyo madalim na yung video natin ngayon. So, okay na siya. So, check ko na lahat yung dapat i-check. Tubig map. Kita? Kita? Oh, makita. Okay. So, kabit na lang namin yung upuan. So, hindi ko na lang ipapakita yon dahil gabi na. So, salamat sa panonood mga boss. God bless po sa inyong lahat.